Amen. Purihin ang Panginoon. Truly, tunay, Christ the Lord is risen today. Amen. Happy Resurrection Sunday sa bawat isa po sa atin. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya, pag-iingat, at patuloy na pagsusustento sa bawat isa sa atin. And again, I am especially excited. Though, as we have been always saying, every Sunday is a celebration and a memorial ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo because He rose the first day of the week. It's a Sunday. At kaya ho ang mga Kristiyano ay nagtitipon ng linggo, hindi dahil ang mga unang Kristiyano ay nagkasundo kung anong pinakamagandang araw, kung hindi ito ang araw na kung saan nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. And we do celebrate that. And every time we come together, we profess that we believe the resurrection. We are believers of na siya ay hindi lang basta namatay para sa ating mga kasalanan, kung hindi siya ay muling nabuhay. And I hope we are excited. I hope pansin ang ilang mga bagay po na yan. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome din ho sa atin ho mga kapatiran at mga kaibigan na nakatunghay sa atin hong live stream. And as we know, ay hindi lang basta Resurrection Sunday ngayon, last day ng ECQ. Hopefully. At hindi ako magugulat kung i-extend nila sapagkat sinimulan ito nung 9,000 ang nagiging active cases per day. Ito nang nakaraan ay hindi nagkakamali, umabot yata tayo ng 15,000 sa isang araw. So dalagpasan natin yung doble ng record high natin last year. So again, ay sa social media, meron akong mga kakilala. Right now, meron ulit akong kaibigang pastor na kaskwela ko dati ay nahihirapang huminga at positibo sa COVID-19. Meron akong mga kaibigan online na humihingi ng prayer request, mga mahal nila sa buhay na positibo. As we have said, ang Kristiyano ay hindi immune sa mga kahirapan at karamdaman, pero ang isang comfort na meron tayo, and yun din ang focus natin ngayon sa gitna ng kahirapan at karamdaman, we can stand on the truth, historical truth, na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo at tayo ay may pag-asa at ang ating pananampalataya ay matibay. So, purihin ng Diyos sa mga bagay na yan. Let us be in prayer for one another. Patuloy tayong mag-ingat, patuloy tayong magpakatalino, at patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Pero nevertheless, tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos ngayong sandaling ito. At ito ho ang ating first part ng ating gawain pag Sunday. This is our Sunday school, and as we have said, ay sa sentro ang ating pag-aaral about the resurrection. At nung nireview ko ho yung mga nakaraang taon nating pag-aaral, it's been years na binigyan talaga natin ng pansin sa Sunday school ang resurrection, and yun yung ating sesentruhan ngayon. At again, sa providensya ng Panginoon, we began our study in Christology last Sunday. So, nalapat, and hindi yun aksidente, at yun ay biyaya ng Panginoon sa atin. So, tayo magsimula, and I hope we are excited, we are ready to worship, to listen, to sing, to pray, at lahat ng iyaan ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And I would like to encourage ang ating mga kapatiran na sa tahanan na participate, not just watch, kung hindi maging kabahagi sa gawain ng pagsamba ngayong umagang ito. So tayo ay magsimula sa pamamagitan ng pag-awit, books of the Bible, and then we will sing a very, very good psalm or hymn about the resurrection. So hiningan na si Brother Gab na tayo ho ay pangunahan.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo ay patuloy na nagpupuri sa Kanya at nagpapasalamat sa Kanyang dakilang kabutihan ho sa atin. At as I've said, ang atin hong magiging pag-aaral ngayong umaga ay sentro sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sad to say ay hindi ho lahat ay naniniwala dito. Nauunawaan natin kung ang mga Muslim ay hindi naniniwala sa resurrection. Unawaan natin, particularly ni Jesus. Unawaan natin kung ang mga Hindus or mga Buddhists or yes, ang mga atheists lalo na ay nagdududa at hindi naniniwala at itinatanggi at actually hinahamak nila ang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. And we understand that. Yes, we are sad, nalulungkot tayo kung ito ang kalagayan, pero nauunawaan natin sapagkat hindi sila mananampalataya. Pero mas nakakalungkot kapag ating nakita na maraming mga nagpapakilalang Kristiyano. Nagpapakilalang nananampalataya sa Ebanghelyo, nagpapakilalang nananampalataya kay Kristo, tagasunod ni Kristo, nagpapakilalang naniniwala sa Biblia. Pero noong April 2017, isang news article mula sa BBC News ang nalathala na kung saan na ito'y nagsasabi na a quarter, sabing quarter ay 25%. More or less, 25% ng mga nagpapakilalang Kristiyano doon sa Britain ang hindi naniniwala. Again, nagpapakilalang Kristiyano ay hindi naniniwala na totoo na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo mula sa kamatayan. And by that alone, we know from the scripture that disqualifies them from being a Christian. Because you cannot be a Christian without believing the literal resurrection of our Lord Jesus Christ. At higit sa malamang, that was 4 years ago, well, ngayon ay maaaring mas marami na. And that is just in one country. Paano pa sa kabuuan ng European Union? Paano pa sa kabuuan ng Amerika at marami pang mga lugar? Again, that is just within those who profess to be believers. Ngayon, ang problema kung ito ay hindi masyadong kita o nararamdaman dito sa atin sa Pilipinas at isa sa mga restraining grace ay the predominance of the Roman Catholic Church kung saan marami sa atin ang pinanganak at lumaki sa kaisipan at naririnig na nabuhay muli si Jesus mula sa mga patay. And we find it not hard to accept that. And salamat sa Diyos sa katotohanan ito. Pero merong mga pagkakataon, lalo na sa mga area ng akademya, ay china-challenge ang paniniwalang ito. Lalo na sa mga classroom or online classes, sa panahon natin ngayon, na kung saan merong mga tagapagturo, merong mga guro na ang layunin talaga na ay wasakin, hamunin, sirain ang pananampalataya sa salita ng Diyos. At isa sa mga kadalasang puntirya nila ay walang iba kung hindi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. And it makes sense. Kung gusto mong paghuhuin ang isang malaking gusali, saan mo pupuntiryahin? Pupuntiryahin mo sa pundasyon. Ang bibigyan mo ng pansin ay yung mga pinakamalalaking poste nung gusaling yun at yun ang yung titibagin at pag yun ay natibag, guguho ang buong gusali, and that what is the doctrine of resurrection is. It is the central pillar ng pananampalatayang Kristiyano, as we will see later sa atin hong pag-aaral. Kung hindi totoong nabuhay muli si Jesucristo, uwian na. Bukas hindi na ako pastor. Ayoko na. Walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. At totoo nga ho ang sinabi, I believe, ni C.S. Lewis, kung totoo si Jesus and everything about Jesus, including the resurrection, kung totoo si Jesus,
ito ang pinakamahalagang katotohanan. Kung hindi totoo si Jesus, ito ang pinakawalang kwentang katotohanan. Ang hindi lang po pwedeng mangyari sa pananampalatayang Kristiyano, and if I may apply it to the resurrection, ang hindi lang pwedeng mangyari ay ito ay maging medyo mahalaga. Nakuha niyo yun? Hindi siya pwedeng maging medyo mahalaga. Siya ay sentro sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. And bilang mga mananampalataya, tayo ay inutusan ng Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 15, "But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer of the reason of the hope that is in you." Sa mga taong tumatanong patungkol sa ating pananampalataya, naniniwala ka ba na si Jesus ay muling nabuhay? When you say yes, paano mo nasabing totoo yan? Di ko alam, yun na yung kinalakihan ko. And sad to say, maraming Pilipino, yun yung sagot. Basta. Sabi ni pastor, sabi ni father, sabi ng religion namin. And today, sa biyaya ng Panginoon, ay susubukan ho natin na bigyan tayo ng mas lapat na mga katugunan patungkol sa katotohanan po na ito. So bago tayo magsumigi, at ako'y excited, pero bago tayo sumigi, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, minamahal ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, lalo na sa katotohanan na binigay mo si Jesus upang mamatay para sa aming mga kasalanan sa ngayon sa banal na kasulatan. At Panginoon, lahat ng papuri ay sa iyo at pagdadakila ay sa iyo sapagkat totoo rin na siya ay muling nabuhay sang-ayon sa mga kasulatan. O Panginoon, dalangin ko po nawa ang pagkakataong ito na kung saan karamihan ay inaalala ang kanyang muling pagkabuhay, kami bilang mga mananampalataya na ito ay inaalala, pinagdiriwang araw at tuwing linggo, ay lalo nawa itong maging sariwa, mabigat at mahalaga sa aming mga puso't kaisipan. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging handa rin kung kinakailangan ipagtanggol ang katotohanan ito. O samahan mo kami sa pag-aaral namin ngayon. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. At Lord, wag nawa itong magpalaki lamang ng ulos dahil sa kaalaman at magpayabang, kundi lalo itong magbigay sa amin ng pagkamangha sa dakilang kaligtasan, sa katotohanan na ibinigay mo si Jesus. At sa katotohanan na kami may pag-asa lagpas sa kamatayan, sapagkat nabuhay muli si Kristo. O Panginoon, na naman ang aming kalagayan ngayon, huwag mo lamang kami turuan tumingin sa krus, kundi turuan mo rin kaming tumingin sa libingan na walang laman, sa katotohanan na buhay muli ang aming tagapagligtas. Ikaw pong patuloy na maluwalhati. Saliksikin mo rin po ang aming mga buhay, anumang kasalanan na nagawa namin laban sa iyo. Hugasan mo kami, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan kung hindi si Jesus para sa aming kapatawaran. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tignan ho natin. Una ho siguro ay magandang itanong ang isang bagay na ito. Bakit tayo naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? Let me put that up front at first. Bakit nga ba tayo naniniwala? Well, nais kong sabihin, hindi ang unang dahilan kaya tayo naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi dahil satisfied tayo sa ebidensya. At lalong hindi dahil nakita natin ang pangyayaring yun. Diba? Mayroong mga tao, to see is to believe. If I do not see, I do not believe. Yun ang kanilang motto sa buhay. Pero sa ating pananampalatayang Kristiyano, hindi tayo naniniwala dahil nakita natin, hindi tayo naniniwala dahil na-satisfy ang ating lohika at ang ating pagnanasa sa ebidensya. Pero kung hindi, well, by the way, may ebidensya. At sapat ang ebidensya. At nakakalungkot, kahit sapat ang ebidensya sa isang taong ayaw maniwala, yes? Tama? Para bang mahirap gisingin ang taong
Hindi naman tulog. Ang isang taong ayaw talagang maniwala kahit anong ilatag na ebidensya ay hindi maniniwala. Nevertheless, hindi dahil sa kasapatan ng ebidensya tayo ay naniniwala. Brother Paul, bakit tayo naniniwala sa resurrection? Here is the primary reason. Because it is written. Sapagkat ito ay nasusulat. And let us be reminded na tayo bilang mga Kristiyano, we are people of the book. We walk by what? By faith and not by sight. At saan nakabase ang ating pananampalataya? Hindi sa ebidensya na ating nakukuha, kung hindi sa katotohanan na nakasulat sa salita ng Panginoon. So pag merong lumapit sa iyo at tinanong, naniniwala ka bang muling nabuhay si Jesus? At ang sagot mo, yes, naniniwala ako. At bakit ka naniniwala? Ang unang sagot dapat ng Kristiyano ay, it is written. Nakatala, nakasulat, nahahayag mula sa salita ng Diyos. Yun ang una. And hopefully, that satisfies us bilang mga Kristiyano. Kung paano sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. We believe that because it is written. At kung paano sinabi din in the first day of the week, habang hindi pa masyadong lumiliwanag, nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. And we believe that. Dahil sinabi ng Diyos. Now, mahalaga ho ba ang doktrinang ito? Buksan ho natin sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. Let us first ask or answer this question, is this doctrine important? Bakit natin nasabi kanina na itong mga tao, itong 25% ng mga nagpapakilalang Kristiyano na na-survey, ay nagsasabing hindi naniniwala sa resurrection? Why did we say na that disqualifies them from being a Christian? Hindi na sila pwedeng ikonsidera na Kristiyano kung itinatanggi nila ang muling pagkabuhay. Mahalaga ba ang doktrinang ito? Well, simulan natin sa verse number 14 at babasahin natin ang ilang pang mga talata, and hopefully from this verse we can be convinced na napakahalaga. Hindi po pwedeng wala. Hindi uubra na ito ay isang tabi. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ be not risen, by the way, ang context nito sa verse 12, ang sabi ho ni Pablo, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? That is the problem. May problema sa Korinto. Anong problema? May nagtuturo, may naniniwala na hindi totoo na muling nabubuhay ang tao. Hindi totoo ang muling pagkabuhay. At ang sabi nga dito ni Pablo sa verse 14, well, kung hindi totoo na may muling pagkabuhay, actually sa verse 13, ang sabi niya, but if there be no resurrection of the dead, then in Christ is not risen. Kung hindi totoo ang muling pagkabuhay, hindi muling nabuhay si Jesus. Nakakuha niyo ho? At ano ngayon ang implikasyon nito sa pananampalatayang Kristiyano? Verse 14. And if Christ be not risen, anong sabi? Our preaching vain, and your faith is also vain. Ako ho ay nagsimulang mangaral mula nung ako'y 18 years old. That is almost ilang taon na. Ang hina ko sa math. Almost 15 years ago, more or less, 12 years ago. Nevertheless, lahat ng pangangaral na yon ay walang kwenta. Huwag mo na tignan si Brother Paul. Lahat ng pangangaral sa mga iglesia ng ating Panginoong Kristo for more than 2,000 years ay walang kwenta lahat. Walang kwenta lahat. If Christ be not risen, uwi na tayo. Hindi lang yun, your faith is also vain. Ang pananampalatayang Kristiyano ay walang kabuluhan. Nakita ho natin yung sinabi natin kanina, it's either kung ito'y totoo, ito ay napakahalaga, kung ito'y hindi totoo, ito ay walang kwenta at karapat-dapat lang na hamakin
at yurakan dahil ito'y kasinungalingan. If Christ be not risen. Verse 15. Yea, and we are found what? False witnesses of God. Tayo, particularly sa context na ito, ang mga apostol ay masusumpungang mga hindi tunay na saksi. Bakit sinasabi nila? Sinasaksihan nila, oo, nabuhay muli si Jesus. Particularly sa kanila, sapagkat ang mga apostol ay personal na nakita ang muling nabuhay na Panginoong Jesucristo. And they will be found false witnesses. And that will be true sa bawat isa sa atin. Because when we share the gospel, part of the faith is vain. Inulit niya. Ano nang ibig sabihin nito? Another implication. And ye are yet in your sins. Ikaw ay nasa iyong kasalanan pa rin. Ikaw ay alipin pa rin ng kasalanan. Ikaw ay patay pa rin sa kasalanan. Ikaw ay in Christ, mga Kristiyanong namatay na. And even mga Kristiyanong namatay para kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, they are perished. Sila'y napahamak. Itong mga Kristiyanong namatay na ay nasa impyerno ngayon kung hindi nabuhay muli si Jesus. Ang mga kapatid natin sa pananampalataya na nauna na sa atin, ang mga Kristiyano na nagtiis sa persecution, ang mga Kristiyanong hindi kinaila si Jesus at nasunog ng buhay, hindi kinaila si Jesus at kinain ng leon, at hindi kinaila si Jesus at pinugutan ng ulo, lahat sila ay nasa impyerno. They're perished. Kung hindi nabuhay muli si Jesus. Walang kwenta ang pagpapatuloy at pagtatanggol at pagpe-persevere sa pananampalataya. Kung hindi nabuhay muli si Jesus. Verse 19. If in this life only we have hope in Christ, nakikita ko natin ang implikasyon ng resurrection, we have hope in Christ after this life. Yan ang isa sa implikasyon na tinasabi ng verse 19. Pero ang sabi, kung hindi nabuhay muli si Jesus, then ang ating pakinabang kay Jesus ay dito lang sa buhay na ito. Then ang sabi ni Pablo, we are all, of all men, most miserable. That word miserable meaning pitiable, kaawa-awa, kahabag-habag. Isa sa mga deskripsyon ng Kristiyano, we are blessed. Nevertheless, if Christ did not rose from the dead, tayo ang pinaka-kahabag-habag. Tara tayo sa verse 32. Sabi sa verse 32, If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage it me if the dead rise not? Again, itong pagpapagal ni Apostol Pablo, itong pakikipagbaka niya sa ministeryo, anong pakinabang kung hindi muling nabuhay ang mga patay at ang implikasyon nun hindi muling nabuhay si Kristo? Ang sabi niya, tuloy natin, let us eat and drink for tomorrow we die. Walang kwenta ang kabanalan. Walang kwenta ang pagpapakabanal. Walang kwenta ang pananampalataya, walang kwenta ang kabanalan, walang kwenta ang pagpapatuloy at pagsusumikap sa kabutihan. Eat and drink. Obey your lust. Mamuhay ka sa laman, sundin mo ang gusto mo. Sumunod ka sa flow ng sanlibutan ito. Because bukas mamamatay na. Enjoy life. That would be the best to do. Let us be hedonist. Ano yung hedonist? Pleasure is the most good. Gawin mo na yung pinakamasarap, gawin mo na yung pinakamasaya para sa'yo, right here, right now. Depende sa iyong laman. Sundin mo ang puso mo. Kung hindi nabuhay muli si Jesus. Kikita ho natin, everything and anything about Christianity ay mawawalan ng kabuluhan
kung hindi nabuhay muli si Jesus. So the question is this doctrine important? And I hope mula sa mga talatang ito, we have a very resounding answer. Yes! Yes! Amen and amen! Ito ay mahalaga. Ang isang taong hindi iniwala sa muling pagkabuhay ay hindi Kristiyano. Oo, maaari siyang maging relihiyoso, pero hindi siya Kristiyano. At actually, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Romans chapter 4, verse 25. Romans chapter 4, verse number 25. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, who, pertaining to Jesus, who was delivered for our offenses, meaning He was crucified. He died for our offenses. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. And ano nangyari? And was raised again for what? For our justification. Siya ay muling nabuhay at isa sa mga resulta nito ay tayo ay nadeklarang matuwid ng Panginoon. Wala nang hatol. So kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, at pag tumayo ka sa harapan ng Diyos, ang tanging naghihintay sa iyo ay parusa sa kasalanan. No salvation kung hindi siya muling nabuhay. So napakahalaga. Now, as we have said, maraming mga tao nagtatanggi sa katotohanan ito at nakita natin na ang doctrine of the resurrection, the truth of the resurrection is a central pillar of the Christian faith. At pag ito ay giniba, ang buong pananampalatayang Kristiyano ay babagsak. So hindi ka mangha-mangha na kung merong pupuntiryahin ng mga ayaw maniwala sa Kristyanidad, kung merong pupuntiryahin ng mga nagsusubok mag-discredit sa Christianity, ang isa sa mga pinakapupuntiryahin nila ay ang doktrina ng muling pagkabuhay. And let us look at some, hindi ito lahat, pero I believe meron tayong 6 o 7 dito na mga maling paniniwala o mga kaparaanan kung paano nila tinatanggi ang muling pagkabuhay. Okay? So let us look at some theories. Theories, ito yung mga kaisipan, mga haka-haka, para bang evolution theory. Haka-haka, hindi ito science, kundi haka-haka. Nevertheless, let us look at some theories about the resurrection na nagtatry to discredit na patunayang hindi totoo. At ito ay para pag narinig natin, pag na-encounter natin, we are aware. Number 1, meron tinatawag na the swoon theory, S-W-O-O-N, or resuscitation theory. At di ba pag mayroong isang tao na nag-aagaw buhay o maaaring tumigil ng pintig ng puso, sinusubukang i-resuscitate. Okay? At yun lang daw ang nangyari kay Jesus. Si Jesus daw ay hindi totoong namatay, kung hindi sa hirap na kanyang dinanas, sa dami ng dugong na wala sa kanya, sa pangbubugbog, at hindi lang yun sa napakabigat na damdamin na meron siya, sa physical and emotional trauma na dinanas niya in the whole crucifixion, nawalan siya ng malay tao. Nawalan siya ng malay tao. At nung siya'y namunan ng malay tao, napagkamalang siya'y patay, at siya'y nilagay sa libingan, at habang nandun siya sa libingan, nakarecover siya. At nung nakarecover siya, nagising siya. Nung nagising siya, can you imagine na nagising siya, tinanggal? Siyempre, una niya tatanggalin yung balot ng kanyang katawan. Pero itong katuwa-tuwa, according sa record ng Bible, yung balot ng katawan na yon ay nakalupit ng maayos at nakatabi ng maayos. Kung ikaw, yung taong napagkamalang patay at nailibing ka na at nakabalot, will you take the time na iayos pa yung pinambalot sa iyo? Well, ano ang sagot dito? Mabilis lang ho ang sagot. Una, may mga sundalo na tumuhog sa kanyang tagiliran. May mga sundalo na nakakita na siya ay namatay. May mga sundalo, actually bago tusukin yung kanyang tagiliran, sabi ng mga sundalo, pinapakli nila, binabasag nila, pinapalo nila yung mga hita
Kasi ang mga nakapako sa krus, hindi agad namamatay. Nalulunod sila sa sarili nilang dugo at tubig sa kanilang katawan. At para sila makahinga, kailangan nilang itulak yung kanilang mga sarili. Can you imagine yung torture? Nakapako yung paa mo, pero itutulak mo ang iyong sarili para ka makahinga. Pag nakalaglag kang ganyan, malulunod ka sa sarili mo, itutulak mo ulit, itiis mo yung sakit. Ganun yung torture ng crucifixion. At ano ang pampabilis ng pagpatay? Babaliin nila yung buto sa hita para hindi na makatulak, yun na yung papatay. Pero nung pabasagin na ang hita ng ating Panginoong Hesus, sabi ng mga sundalo, patay na. Patay na. So paano nila sinigurado? They pierced his side. Now, it's either itong mga sundalong ito ay never pang nakakita ng patay na tao, at sila'y nagkamali sa kanilang desisyon o kanilang husga na, well, hindi pa pala patay, for just to make sure. And hindi lang niya tinusok ng ganun, kung hindi talagang sinibat ang tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun, kung yung naaalala, pagkatapos ng lahat ng ito, sapagkat magsasabat na, si Joseph ang Arimatea nagmakaawa upang hingin ang katawan ni Kristo, at ang sabi ng salita ng Diyos ay binalot niya ang katawan ni Jesus, at nahando ng mga babae na mananampalataya tagasunod ni Kristo, kasama si Mary and so on. At sigurado nakita nila ang katawan ni Jesus. Siguro naman habang binabalot nila si Jesus, nakita nilang humihinga. Huh? So again, this theory, rightly at the outset, no credit at all. Meron pang pangalawa, it is the hallucination theory. Ay, hallucination, ano to? Ano yung Tagalog ng hallucination? Nag-hallucinate kung... Ano yun? Nag-hallucinate. Kung anong nakikita. Okay? Para bang yung lasing, kung anong nakikita na wala naman dun. At meron nagsasabi na ito daw mga tagasunod ni Kristo ay nag-hallucinate lang na si Jesus ay patay at nanatiling patay, at sa sobrang pagnanasa nila na makita si Jesus, parang daw bang yung mga tao ngayon sa sobrang pagnanasang makita yung kamahal sa buhay na pumanaw na minsan para sila nakikita sa... Pero mayroong problema. Ang sabi ng salita ng Diyos, nakita siya ng mga alagad, so 11 at ng mga babae, so more or less 15 hanggang 18 tao. And then higit pa doon, ang sabi ng salita ng Diyos, may more or less 500 nakakita sa kanya, and then yung dalawa patungo sa road sa Emmaus, and then nakita siya ni James, and nakita siya ni Pablo. So sabihin natin, lagyan natin sa rounded number, halimbawa, merong 520 na katao. Pwede bang mag-hallucinate ng sabay-sabay at pare-pareho ang kanilang nakita? Again, hindi ito uubra. Number 3, the impersonation theory. Merong teorya na nagsasabi na hindi daw talaga nabuhay muli si Jesus, kundi naman natili siyang patay at meron lang daw nagpanggap. Double ba? Para masabing nabuhay muli ay may nagpanggap upang nagpanggap na si Jesus at siya ay nagpakilala at nagsabing nabuhay muli pero hindi naman talaga. Well, una, itong kaisipan na ito ay hindi maaari sapagkat ang mga disipulo ay, kung mapapansin nyo, takot na takot. Sila ay nagtatago. Sila ay nanginginig sa takot dahil sa katotohanan na si Jesus ay namatay at si Thomas ay dudang-duda. At kung merong nagpanggap lamang, kung merong makakapagsabi na ito'y hindi totoong si Jesus, yung mga disipulong nakasama niya ng mahabang panahon. At paano nila gagayahin yung butas na kamay at butas na tagiliran na kung saan isinuot ni Tomas ang kanyang kamay? Sinong volunteer na gumaya? Hindi uubra. So again, malinaw na itong impersonation theory ay hindi papasa. Pang-apat, spiritual resurrection theory. Yes, nabuhay muli si Jesus, pero hindi literal, kung hindi spiritual. Ayan. Nabuhay siyang muli, pero ito'y spiritual lamang. Pero malaki ang problema ng teoryang ito. Una, sapagkat ang pisikal na katawan ay tunay na nawala sa libingan. Nakuha niyo ho? Nawala talaga sa libingan.
Nung sinilip ng mga apostol, sinilip ng mga kababaihan na unang dumalaw doon sa tomb, wala. Actually, si Mary Magdalene ay nag-uumiyak, maghanapin yung katawan ni Jesus kung, spiritual lang na muling nabuhay at yung katawan ay nahandun pa rin. So again, this spiritual resurrection theory is debunked. Well, merong teorya na pinakalat mismo ang mga kalaban ng ating Panginoong Jesus. Buksan natin sa Matthew 28. Matthew chapter 28. Saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. See, this is the theft theory. Ninakaw ba? Sabihin nyo na habang kami ay natutulog, yung mga disipulo niya ay dumating at ninakaw ang katawan ni Jesus. Nasabi sa verse 14, and if this comes to the governor's ear, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Kung dahil nagkakamaling tanda, ang book of Matthew ay nasulat somewhere around AD 85. So it will be around 50 years after nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi ni Matthew, even after 50 years more or less, yung fake news na ipinakalat ng mga chief priest, yun pa rin yung alam ng mga tao. Yun pa rin yung pinaniniwalaan na maraming mga tao hanggang sa panahon na yun. Now, nasa ang problema nitong fake news na ito? Well, una, may mga bantay na sundalo. At paano paniniwalaan na mga bantay na sundalo nito ay nakatulog lahat? At kung sakaling sila ipapalya sa kanilang trabaho, makikita niyo yun, we will secure you kapag narinig ng leader nila, ng governor. Bakit? Kapag sila ay pumalya sa kanilang gawain, higit sa malamang pugot ang kanilang ulo. Okay, pagpalagyan natin nakatulog silang lahat. Anong kailangan gawin ng mga disipulong takot na takot? Kailangan nilang iurong yung malaking bato. Nagawa nila yon nang hindi nagigising ang mga sundalo. At nagawa nilang ilabas yung katawan nang hindi nagigising yung mga sundalo. Again, itong teoryang ito ay walang anumang tatayuan. Kung makikita ho natin na maging mga disipulo na takot at maging yung dalawa na patungo sa Emmaus ay sila ay hindi makapaniwala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus at sila'y gulat na gulat pa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang katotohanan o ang kaisipan na ang mga disipulo niya ay nagnanakaw ng kanyang katawan na hindi mapapansin ng mga sanay at mga bihasa na Romanong sundalo ay hindi tatayo maging sa korte. So, the theft theory. Well, meron pa hong pang-anim at pang-pito at medyo medyo magpinsan itong pang-anim at pang-pito. Itong pang-anim is the unknown tomb theory. One of the earliest theories present to explain everything away is that the disciples did not know where the tomb was located. Para bang wrong address? Okay? Halimbawa, may pumunta sa inyo, Brother God, may pumunta kumatok. Nahandyan na ho ba si, Just Tony? Hindi, wala ditong Just Tony. Wrong address. Maling libingan ang pinuntahan, at ang libingan ang pinuntahan ay walang laman. Well, by the way, kung maalala ho natin, pag binasa natin yung kwento, nung nilibing si Jesus kasama yung mga babae, at sino yung mga unang pumunta sa unang araw ng linggo? Yung mga babae, alam nila kung nasan yung libingan. And then, the unknown tomb theory, and then that's also the wrong tomb theory. Mali yung libingan na napuntahan. So, yun. Yung pang-anim. So, narito ang mga pagsusubok ng mga tao. Actually, meron pang isa, pang-pito. Well, may nakita ka na bang nabuhay muli? Mula sa mga patay? Wala pa. May nabalitaan ka ba? Nabuhay muli mula sa mga patay? At least after 3 days. Maaaring after 30 minutes,
Meron kang mapapanood dokumentaryo na tumigil ang puso ng 30 minutes at nabuhay pa. May mga medical cases na ganun, pero 3 araw, wala. At mayroong mga nagsasabi, well, dahil hindi nakikita ngayon, ibig sabihin hindi nangyari noon. Well, that's a very good reasoning sapagkat maraming hindi nakikita ngayon at hindi pruweba yon na hindi nangyari noon. So nandito ang mga pagdadahilan, ang mga iba't ibang mga pagsusubok ng mga tao upang i-deny ito. Pero ano ang ating sasabihin? Okay, sa lahat ng mga teoryang ito, sa lahat ng mga argumentong ito na pupumilit na hindi totoo ang muling pagkabuhay, ano ang tugon ng Kristiyano? Saan tayo tutungtong? As we have said, number 1 na tungtungan natin, it is written. Hindi dahil meron tayong nakitang ebidensya, kung hindi meron tayong nababasang nakasulat na sa unang araw ng linggo nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Pero let me just give para kung kailangan nating sagutin ng mga taong ito na kumukwestiyon sa ating pananampalataya na makapagbigay tayo. Paano kung yung inyong mga anak, paano isang araw, Brother Justin, kung si Marcos sa kanyang kalikutan ng kaisipan, Daddy, nabuhay muli si Jesus? Paano nangyari yun? Yan. So ano ang sasabihin natin? So number 1, it is, as we have said, it is written in the scripture, it is written by 4 different independent authors. It is written in the Gospels. Si Matthew sinulat ito, si Mark sinulat ito, si Luke sinulat ito, at si John sinulat ito. Matthew 28, Mark 16, Luke 24, John chapter 20. At lahat ng mga taong ito na, disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, pero lahat sila ay nagtala ng pangyayaring ito. The Gospel of Mark ay most probably nasulat around AD 60 to 70. Ang Matthew at ang Luke ay nasulat around AD 85 to 90. At ang John, or the book of John is most probably written AD 90. So again, itong mga sulat na ito ng mga apostol, itong mga tala na ito ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo is more or less 30 years or more after the event. Pero lahat sila ay nagtala pa rin ng pare-parehong katotohanan. Mga katotohanan na kung saan nag-agree sa isa't isa. Ngayon, kapag mayroong mga 4 na saksi at yung kanilang mga sinasabi ay tali-taliwas at laban-laban, kontra-kontra, masasabi natin na yung kanilang sinasabi, it's either nagsisinungaling silang lahat o may nagsisinungaling sa kanila. Pero narito ang 4 na tumatayong saksi at nagtala sila at ang kanilang tinala at ang kanilang sinabi ay pare-pareho at nagkakaisa. Yes, may iba-ibang detalye, may iba-ibang anggulo, pero nagkakaisa at hindi nagko-kontra-kontra. By the way, kapag may nangyaring bagay, isa sa mga hinahanap ng mga investigador ay mga witnesses. Yes? At narito ang 4 na tala at hawak-hawak natin at nababasa natin. Hindi lang yun, there were eyewitnesses. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 15. So number 1, it is written in the Bible, particularly in the Gospels. Number 2, there were eyewitnesses. Merong mga nakasaksi. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 5. 1 Corinthians 15, verse 5. Anong sabi? And he was seen of Cephas. Sino si Cephas? That's Peter. Then of the 12, including Cephas, and then kasama na dyan si Matthias. Si Matthias, again, isa sa mga qualification na isaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So, ipinalit nila kay Judas. So, there are witnesses. So, he was seen of Cephas, and then of the 12. So, 12 sila. Verse 6. After that, he was seen of above 500 brethren at once. Above 500. Ilagay na natin, round na natin. 500 na lang. So 500 plus 12. Verse 7. After that, he was seen of James. Sino si James? Ang kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus. So meron tayong 513. And last of all, he was seen of me. But actually, meron sinabi sa verse 7, then of all the apostles,
At higit sa malamang yung apostles diyan ay hindi yung 12, kung hindi kagaya ni James, tinawag na apostle as a messenger, hindi yung 12, kundi teachers in the church. Pero narito sa verse 8, he was seen of me also. Si Pablo mismo nakakita, nagpakita si Jesus. So roughly, dito pa lang, meron na tayo around 520. At meron pang sinabi dito sa verse 6 na napakahalaga si Apostol Pablo. Ang sabi niya, and he was seen of about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Ano ibig sabihin ni Pablo? Nung sinulat niya ang 1 Corinthians, sinabi niya sa mga Kristiyano, may nagtuturo sa church na walang muling pagkabuhay. Ibig sabihin hindi muling nabuhay si Jesus. Pero pwede kayong pumunta ngayon sa Jerusalem, merong higit sa 500 nakakita sa kanya. Well, yung iba patay na, pero maraming buhay pa, interviewin nyo. Nakita nyo ho? Pwedeng i-cross-check. So narito ang higit 500 mga saksi sa muling nabuhay na Jesus na nakatala sa salita ng Panginoon. And if you have more than 500 eyewitnesses, again, this truth is established. Totoo ang bagay na ito. So we have the records of the Bible, the Gospels, we have eyewitnesses. Number 3, the account of the resurrection includes a very inconvenient truths. Pag binasa natin ang account ng resurrection, meron dito mga inconvenient truths. Isa sa mga inconvenient truths ay ito. Unang nagbalita ng muling pagkabuhay ay sino? Yung mga kababaihan. Ibinalita sa mga apostol. Brother Paul, bakit to inconvenient truth? Well, kailangan nating tingnan yung konteksto nung panahon na yun, yung kultura, yung kultura nung panahon na yun, cultural context, dahil nung panahon na yun, ang mga babae, okay, again, just speaking of their culture, ang mga babae hindi masyadong pinakikinggan. Ang tingin sa mga babae ay hindi edukada. Okay? Walang, puro superstition. Ang babae, ang testimonya ng babae ay hindi tinatanggap sa korte. Okay? So, madaling salita, ang patotoo ng kababaihan nung time na yon, sa kultura na yon, ay easily dismissible. And kung gagawa lang ng kwento-kwento ang mga apostol, at kung nag-usap-usap lang yun si Matthew, si Mark, si Luke, at si John, okay, anong klaseng kwento ngayon natin? Eh, sabihin natin, babae ang unang ano ka ba? I-edit out yun ng editor. Hindi ka panipaniwala kapag babae nagsabi. Nakuha niyo? It includes a very inconvenient truth. Pero bakit nahandoon yun? Because it really happened. Dahil tunay itong nangyari. So the story of the resurrection accounts includes inconvenient truths. Pang-apat, it radically transformed the disciples. Pag binasa natin ang account na kung saan namatay ang ating Panginoong Hesus, anong ginawa ng mga disipulo? Nagtago. Lungkot na lungkot sila, panglaw na panglaw sila. So much so na nung si Jesus ay lumakad kasama ng 2 disipulo, halata sa kanilang mga muka. Halata sa bagsak ang balikat nila, takot na takot sila, nagkukulong sila sa bahay. Pero ano nangyari? Bakit pagdating sa Acts chapter 2, makikita natin ang mga disipulo na kung saan matatapang na tumatayo at nangangaral na kahit sila ay pagbawalan pa ng mga chief leaders ng Israel, huwag niyong ipangaral yan. Kahit sila ay makulong, si Stephen na kahit siya ay matulog. Nakita ho natin, there's this drastic change. May matinding pagbabago. At isa sa mga lagi nilang dinidiinan sa kanilang pangangaral na buhay muli si Jesus. Read Acts chapter 2. Read that first preaching of Peter after the resurrection. That Pentecost sermon. Nahandun ang muling pagkabuhay. So anong nagbago sa mga disipulong ito? Tingin nyo, babaguhin sila ng isang kwento na hindi totoo? Isang kasinungalingan? Hindi po.
Ang katotohanan na itong mga disipulong ito mula sa takot na takot ay napihit 180 degree bilang mga matatapang na mga ngaral dahil meron silang totoong nakita. Nakita nila ang muling nabuhay na si Jesus. Punta na sa John chapter 7. Ito ho yung pang-limang rason. John chapter 7, verse number 5. Again, pag binasa natin ang salita ng Panginoon, makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo ay may mga kapatid sa laman. Ang pagsasama ni Jose at ni Maria ay nagbunga ng iba pang mga bata. Meron siyang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. At isa sa mga kapatid niyang lalaki, ang pangalan ay James. Pero sa to say, ang pamilya ng ating Panginoong Jesucristo, particularly ang kanyang mga kapatid, ay hindi sumampalataya at hindi naniniwala sa kanya early on in his ministry. Ang sabi sa John chapter 5 verse 7, for neither did his what? Brethren believe in him. Let us pause for a while at mag-take comfort tayo. Yes, we are sad. Yes, nabibiyak ang ating puso kapag ang ating mga mahal sa buhay ay ayaw manampalataya kay Jesus na ating binabahagi sa Kanya. Could you take comfort na alam ni Jesus yung nararamdaman, and more so sapagkat mismo yung kanyang sariling kapatid ay hindi naniniwala sa Kanya? Pero narito, so makita natin na ang kanyang mga kapatid ay hindi nananampalataya sa Kanya. Tanong tayo sa verse 7, sa 1 Corinthians 15 verse 7, kung yung naalala yung ating binasa, isa sa mga saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay sino? Si James, na author ng Book of James. Na nag-agree ang maraming mga theologian at mga Bible scholars, this is the same James, the half-brother of our Lord Jesus Christ, na nung una ay hindi nananampalataya sa Kanya. And then later on, we will read in the book of Acts, si James ay isang namamayaning boses sa church at Jerusalem. At author ng Book of James, James chapter 1, verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. He introduces himself as the servant of the Lord Jesus Christ. Ano nangyari? Mula sa hindi na nanampalataya, ngayon ay alipin na ni Jesus at tagapanguna pa sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Well, he was seen of James. Nakita siya ni Santiago. Nagkutanong niyo sa akin, bakit Santiago ang Tagalog ng hindi ko pa rin alam. Hindi ko pa rin alam. Maaring research yung huyaan, pero hindi ko pa rin alam. Well, pang-anim. The counterintuitive nature of the resurrection story. The counterintuitive nature of the resurrection story. Ano yung sinong counterintuitive? Hindi makakatulong. Kung ang mga disipulo ay nagnanasa lang mag-establish ng relihiyon nila at magpadami ng tagasunod nila, isa sa pinakapalpak na ginawa nila ay ang resurrection story. Bakit? It is counterintuitive. Hindi pa niniwalaan ng mga tao. It is a stumbling block to the Jews. It is foolishness to the Gentiles. Isa sa pinaka-tinatawanan, pinaka-hinahamak na pangangaral ng mga apostol. Makikita ho natin mamaya na si Apostol Pablo dun sa Mars Hill, nung nabanggit niya ang resurrection from the dead, sabi, nakikinig yung mga tao kay Apostol Pablo, pero nung sinambit niya ang muling pagkabuhay ni Jesus, ay tama na, tumahimik ka na, tumigil, uwian na. Kung lilikha lang, kung gusto lang magtayo ng relihiyon na kung saan marami ang magiging tagasunod at sisikat sila, resurrection story will not fit. Pero bakit nandun? Because it really happened. Sapagkat ang layunin ng mga disipulo ay hindi lang magpadami, kung hindi magsabi ng katotohanan.
At dahil ito ay tunay nangyari, ito ay laman ng kanilang pangangaral. And lastly, at dito tayo nagsimula kanina, why do we believe the resurrection? As we have said, it is written. Sinabi ng Biblia na sinabi ng Biblia na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. At iniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang sabi ng Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At ito'y salita ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, nabuhay muli si Jesus. At yun ay katotohanan. And I hope ito ay sapat sa atin bilang mga mananampalataya. And I hope, as we have seen, ang doktrina ng resurrection is a central, a vital pillar sa pananampalatayang Kristiyano, at kapag ito ay inalis, ang pananampalatayang Kristiyano ay walang kabuluhan. Nawa tayo masumpungan na nag-iingat, na nagtatanggol sa katotohanan ito. Yes, sa biyaya ng Panginoon, kagaya na sinabi natin kanina, sa kultura ng Pilipino, dahil predominantly tayo ay lumaki sa tradisyon na kung saan readily accepted, naririnig. Pero kapag dumating na sa mga pag-aaral, sa mga akademya, sa mga susunod na henerasyon, ng mga kabataan ay papasok sa mga kolehiyo at naghihintay doon ang mga tagapagturo ng layunin, ay wasakin ng pananampalatayang Kristiyano. I hope we will be found faithful na ini-equip natin ang susunod na henerasyon at pinagtatanggol natin ang pananampalatayang ito. At masumpungan tayo na mabuting katiwala ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. O mga kapatid, He is not in the tomb. He is risen. Siya ay muling nabuhay. Kung babaligtarin natin yung mga sinabi ni Pablo, kung hindi siya muling nabuhay, yan yung sinabi niya, ang dami niya sinabi. Well, dahil siya ay muling nabuhay, therefore, may saysay ang ating pananampalataya. Dahil siya'y muling nabuhay, therefore, may saysay ang pangangaral. May saysay ang ministeryo. Dahil siya'y muling nabuhay, tayo ay malaya na sa kasalanan. Tayo ay merong kaligtasan. Dahil siya'y muling nabuhay, totoo ang ebanghelyo. At totoo na tayo ay deklarang matuwid ng ating Panginoon dahil kay Kristo. Totoo ang ating kaligtasan at merong matibay na tungtungan ang ating pananampalataya. Oh mga kapatid, every Sunday we come together to remember, to celebrate, and to proclaim we believe the resurrection. And this is a special Sunday, as we have said, na kung saan karamihan, napakadami ang nagbibigay alala sa bagay na ito. Pero marami ang hindi nauunawaan ito. Marami ang nakagisnan lang ito. Nawa, patuloy tayong gamitin ng Panginoon para ingatan ang katotohanan ito at para ipangaral din ang katotohanan ito. Let us be reminded na ang doktrina ng resurrection ay isang tono na nawawala sa tugtugin ng maraming mga pangangaral ngayon. Nung binabalikan ko yung mga nakaraan nating pag-aaral tungkol sa resurrection, naalala ko sinabi ko sa church, even in the proclamation of the gospel, in the sharing of the gospel, madalas wala ang muling pagkabuhay. Yes, nakikita natin at naririnig natin, madalas binibigyan diin, namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan. Binayaran niya, and that's true. Pero dito natatapos, siya'y nabuhay muli sa ikatlong araw, sang-ayon sa banal na kasulatan. So let us protect the gospel. Let us cherish the doctrine of the resurrection. Nawa, mga bagay na ito ay nagpaalala sa atin ng kahalagahan, nag-reinforce sa ating mga pananampalataya, at kung loobin ng Panginoon na tayo makapagministeryo sa iba na nahandoon ng mga katanungan patungkol sa doktrinang ito, ay tayo ay may maibahagi sa kanila na maaaring gamitin ng Diyos para ilapit sila kay Kristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po
Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong salita na basihan ng aming pananampalataya. At Panginoon, alam namin na marami ang kumekwestiyon, marami ang tinatawanan ng katotohanan ito. Pero sa amin bilang mga mananampalataya, ito ang iyong karunungan at ito ang iyong kapangyarihan sa kaliligtas ng mga taong sasampalataya. Tulungan mo kami na maging matapang, tulungan mo kami na maging tapat, tulungan mo kami na maging mabuting katiwala ng katotohanan ito, at masumpungan mo kami na matapat itong itinuturo maging sa mga susunod pa ng henerasyon ng mga mananampalataya. O Panginoon, salamat po. Salamat po na nung unang araw na yon ay tunay na nabuhay muli ang aming Panginoong Hesus. Nawa bilang mga mananampalataya ng katotohanan ito, tulungan mo kami na patuloy na pagbulay-bulayan ang pag-asa na meron kami, ang mga katotohanan na meron kami na nakaangkla sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Salamat po, O Diyos. At nawa sa gitna ng maranga tao na umaalala dito, kami bilang mga tunay na mananampalataya ay masumpungan na lalo na nagpapahalaga sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Lord, salamat po. Salamat po. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa katotohanan na binigay mo si Jesus para magbayad ng aming mga kasalanan. At salamat po sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho'y dadako sa ating 10-minute break at maging sa ating mga kapatid na nakatunghay sa ating live stream. After 10 minutes po, ibabalik ho tayo. Meron ho tayong ilang mga refreshments ho dyan. Kung gusto natin magising-gising ng konti, may kape. At nawa ay tayo ho'y patuloy na mag-fellowship kahit na limitado ho ang ating mga kalagayan. God bless po. We are dismissed.